Aray ko po, Panginoon. Aray ko yung pa ako. Aray, nako po. Eto na naman tayo mga kainags, ano? Medyo hindi na naman ako makalakad ngayon. Ang bihira. Iika-ika na naman ang inyong lingkod. Pero teka muna, pagasolina muna tayo rito. Aray ko po. Yeah, thanks. Nagpagasolina ako ng 70 Canadian dollars mga kainags, ano? Hindi ko alam kung ilang litro yung makukuha natin sa gasolina. Aray. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So hindi to gout mga kainags, ano ba? Ano to? Yung plantar fasciitis. Kasi kung gout tong naramdaman ko, hindi ako makalakad ngayon at hindi ako makasuot ng sapatos. Yan. Ano siya? Plantar fasciitis siya. Yung sa ilalim ng sakong, no? Grabe yung gasolina ngayon, no? $1.82.9 mga kainags, ano? Ayan, no? Oh my gulay. Mahal talaga. Sobrang mahal na, no? Grabe. So ito yung pinagasolina ko. $70. Ang pumasok, 38 liters lang. Lugi, hindi pa full tank. Dati $60 lang eh. Sobrang na yun mga kainags, ano? Ngayon, grabe yung presyo talaga. Wala, ganun talaga, no? Hindi naman dito lang sa Canada, sa buong mundo. Ayun, no? Kita nyo yun, mga kainags, mga formang ganyan, no? Pang summer na talaga, no? Pero bago tayo umalis, syempre, suotin ko muna yung mamahal at gwapong-gwapong salamin. Yan, no? Good vibes lang tayo, mga kainags, ha? Yung gasolina ko, hindi man lang napuno, oh. $70, oh. Parang 3/4 lang yung nalagyan, oh. Ayan, oh. Bira, oh. Aray ko po. Inaano ko lang siya, warm up ko lang yung pako mga kainis. Ito yung pako, ayan, no? Napapansin nyo, medyo paika-ika, ano. So yun nga, mabuti na lang, mas gugustuhin ko pa yung ganito, yung plantar fasciitis, kung papipiliin nyo ko kung gout, ano. Kasi sa gout, wala talaga eh. Pag yun lang talagang dumali sa akin, ay takot na ko eh, 1 linggo akong nakahiga, nakaupo, gumagamit ng tungkod, ng saklay. Ay di ba, umuwi nga tayo sa Pilipinas, ganun di ba? Bira, ilang araw din yung nasayang sa atin nun. Siguro, mga halos 2 linggo. Ay ilang beses ako inatake ng gout doon, 3 beses, 4 na beses yata. Ang bihira. Ay sarap kasi kumain sa Pilipinas, eh, no? So yun na nga, ito, nilalakad ko lang. Ang ano ko rito sa plantar fasciitis ba yun? Plantar fasciitis, yun. Pagka nakahiga ako, or nakaupo ako, nakapagpahinga ako, tapos tumayo ako, naglakad ako, masakit siya, no? Hindi ko siya maihakbang. Pero pag naihakbang ko na siya ng mga 1 minuto, 2 minuto, katulad ngayon, nawawala na yung sakit mga kainags. Tapos yung lakad ko parang nagiging normal na siya. So sabi nila, ano raw to, parang na-overuse. Siyempre, kakatrabaho, kakatayo, tsaka siyempre, nagkakaedad na tayo mga kainags. Parang merong mga napunit na mga maliliit na hibla na namamaga, pero gagaling din daw ito by itself. So yun, tama na itong lakad-lakad ko na to. Kasi para ma-warm up ko lang, oh. Buti nga, nakakapagtrabaho pa ako, mga kainags eh. Nakaka 8 oras pa ako sa pagtatrabaho, naglalakad, nagbubuhat ng mga mabibigat na trabaho, no? Kaya ko pa kasi kung gout, wala na. Call sick na to, call in. Ini-enjoy na natin ang ating mga kasuotan ngayong araw na to. Halos lahat kami rito, mga kainags, sa tuwan-tuwa. Siyempre, sa summer, yeah. So, kita yata yung poknat sa dulo ng ulo ko, mga kainis, no? Patawa, eh, no? Whew. Eto na yung paniningil ng katawan natin, no? Nung kabataan pa natin. Siyempre, nung kabataan natin, mga kainis, mahilig tayo sa mga sports din, no? Athletic, yan. Kaya, siyempre, trabaho, lagi nakatayo. Pagka nagkaedad ka na, doon talaga tayo sisingilin ng katawan natin, ano? Ngayon nga, mga kainags, ano? Pagka itong mga kamay ko, minsan pag tumatama yan, hindi mo sinasadyang tumama sa isang kanto, mga puno, basta mga bagay, masakit na siya. Di ba dati nung kabataan pa natin, pag halimbawa na itong kamay mo na, or especially mga daliri, ano? Pag tumama yan sa kahoy, parang nag-i-stretch pa siya, no? Ngayon hindi na, napapansin ko hindi na. Pag tumama yung kamay ko sa mga kanto, parang ang sakit na. Parang ang lutong-lutong na, parang aray ko, Diyos ko po, parang akala ko nababali na, no? Tinitingnan ko kung nabali o rapo na, Ganun na pala yung pakiramdam pag nagkakaedad, ano? Grabe. Kaya talagang totoo yung kasabihan ng mga matatanda. Nako, sa pagdating ng panahon, kapag ang katawan natin ay inabuso natin,
Especially pag kulang tayo sa tulog. Talagang totoo yung sinasabi nila. Ako, nararamdaman ko na, mga kainags, ano? Nararamdaman ko na yung paniningil ng aking katawan. Buhay na naman ngayon yung mga restaurant, especially mga coffee shop, mga kainags, oh. Summer na eh. Yung Tim Hortons na yan, isa yan sa mga naging saksi nung ako isa pang temporary foreign contract worker dito sa Canada, mga kainags, ano? Isa yan sa mga tambayan namin mga temporary foreign worker dito sa Canada. Habang kami naghihintay ng swerting babagsak mula sa itaas para maging eligible kami sa pag-apply ng permanent residence. Total hindi naman ako makapaglakad ng maayos at hindi tayo makapag-vlog ng maayos sa kalsada. Ganda pa naman sana, gusto ko pa naman ipakita sa inyo, ayan, no? Gusto ko pa naman sana ipakita sa inyo yung summer natin. Ay, spring pa lang naman ngayon, pero parang summer na siya, mainit na, sobrang init na, mga kainags, ano? Dito lang muna natin sa sakyan habang warm up ng paa ko, pahinga, yan. Bira. So naalala ko lang dati nung bata ako magututang dila muna tayo, mga kainags, ano? Naalala ko lang, kwento ko lang sa inyo dahil nung mga kabataan ko dati. Elementary ako, gusto ko magpare. Kaya ako dyan, nag-altar boy ako, nagsakristan ako dyan sa may San Jose Occidental Mindoro way back in 1980s, no, mga kainags, ano? Kaya kasi talagang nanay ko kasi madasali niyan, laging pupunta sa simbahan yan eh. So sinasama ako niyan, kaya naging inspirasyon ko maging pare. So nung mga nasa grade 4, grade 5, grade 6 na ako, nag-altar boy ako. Tapos nung nag-college na ako, nawala na yung hilig ko sa pagpapari. Siyempre, nagkakaedad na eh. 'Di ba? Napupunta na tayo sa pagiging binatilyo. Yan, yung time na yun, uso na yung yung panahon, yung mga new wave, no? Mga pabagets, mga ganyan. Yung mga uso ng araw, sila Nino Mulak, Aga Mulak, JC Bonin, 'di ba? Raymond Lanchenko, yan, Nadia Montenegro, diba? Romnick Sarmenta, Cheryl Cruz, di ba? Jennifer Sibilia, yan, mabira si Jennifer Sibilia, yung crush na crush ko dati. Gusto kong pakasalan dati yun eh. Nung bata ako no? Siyempre, hindi naman wala yung pagiging crush natin nung bata pa tayo, especially sa mga artista. Kasi nung araw, wala pa naman mga social media, wala pa naman mga cellphone yan. Talagang nakapokus ko lang sa sa TV. Kung may TV ka, katulad namin, wala kaming TV. Kaya kami nakikinood na lang kami sa kapitbahay namin. Kasi nung araw, pag may TV ka, uso nung 14 inches pa eh. Pag may TV kang 14 inches, basic yun no? May kaya ka na sa buhay nun. Pag ang TV mo na sa 32 inches naman, ang laki, mayaman ka na nun. Especially pag may Betamax ka na. Nung araw, mga kainis, mayaman ka na nun. Kaya kami nun, sanay kami, pagdaanan namin yun, yung mapupunta kami sa kapitbahay namin, may mga bintana yan, di ba? Yung bintana niyan, kahoy pa eh. Hindi, bihira pa yung jealousy dati eh. Pero meron na rin mga jealousy dati. Pero nung araw bintana, kahoy pa yung bintana namin nung araw, kahoy. Yung tinitiklop-tiklop na ganon. Nandun kami sa bintana, uso yun eh. Di ba? Uso yan, maraming tao sa bintana, nakasilip sa bintana ng kapitbahay para makinood ng TV. Yun. Gusto ko tapos sila Herbert Bautista, yan, di ba? Ninja Kids, mga Baguettes, The Baguettes, mga ganon, mga palabas na ganon. Siyempre, yung buhok ko nun, nagkakakorte-korte na rin. Paano na? Usong-uso pa yung, pero yung buhok ko nun, uso yung uso pa rin yung sino bang model ng Pepsi? MC Hammer. Yung mga buhok nila, President Emilio Aguinaldo nung araw, nauso yan eh. So ganun yung buhok ko dati. Tapos minsan naging pag medyo mahaba, naman siya. Yung parang kimpi, yung ganun no, may buhok pa nung araw. Ngayon wala na eh. Kahit anong gawin ko, wala na talaga eh. Punas pawis na lang kasi makintab no. Amira na talaga So yan, mga kainis, naalala ko lang. Tapos syempre gusto ko maging artista nung araw. Gawa nga ng syempre nauuso yun eh. Hindi na mauso yung mga social media nga. Sabi ko nga sa inyo eh. Diba? Hindi ka tulad ngayon vlogging na. Pwede ka na maging artista. Kung gusto maging artista, gagawa ka lang ng kung anong klaseng platform na gusto mong puntahan. Diba? Ikaw yung bida. Syempre, diba? Kahit walang manonood, at least bida ka, diba? Sa sarili mong pelikula. Yun, yung high school, balik tayo sa usapan. Tapos, hindi. Ang pinagsisihan ko nun, hindi talaga ako nag-aral, mga kainis, Tapos, ang pinagsisihan ko talaga sa buong buhay ko, yung hindi ako nag-aral nung bata pa ako. Yun talaga. Kaya siguro kung ano man ang meron ako ngayon, yung satisfaction sa buhay, eto nakikita nyo na lang ako na paganto-ganto. Siguro dahil yun doon sa mga pagkakamali na naranasan ko. Mga pagkakamali ko na ginamit ko bilang isang aral. Ginamit ko na inspirasyon at motivation para sa sarili ko, na ikinumpara ko doon sa mga kakilala ko, classmate ko na naging matagumpay.
Kasi sila nag-aral sila nung kabataan ko eh. Kabataan namin, mga kabatch ko, tagumpay sila. Matagumpay talaga sila. Sabi ko, nalaman ko naging matagumpay na sila nung nag-college na kami, no? Nag-college na kami, tapos nakapagtapos na, nagsisimula na magtrabaho. Sabi ko, lahat sila successful. Nakapagtapos din naman ako ng pag-aaral. Nakapagtrabaho din naman ako. Pero kung ikukumpara ko talaga dun sa mga kasama ko, grabe, sabi ko, grabe sila. Iba yung level nila. So yun. Pero syempre, balik tayo ng konti. Balik tayo, rewind tayo ng konti. Nung nag-college na nga ako, mga kainags, nung hindi ko nakasama yung family ko, doon ako natauhan talaga. Sabi ko, ang laki nang nawala na panahon para matuto ako. Kasi nga wala, pawardi-wardi lang ako, easy lang ako nung elementary, nung high school. Wala, as in, hindi ko sineryoso yung pag-aaral. Sabi ko, sabi nga babalik din yan pagdating ng panahon. Parang katawan natin, pag inabuso natin, sisingilin tayo sa bandang huli, pagtandaan natin. Yun na, ganun din nangyari sa akin. Hindi ako nag-aaral. Hindi ko sineryoso yung pag-aaral ko. Ayun, dinala ko. Nahirapan talaga ako, mga kainags, ano? Pero sabi ko, sa first chapter ng naging buhay ko, nung mula ako yung nagkaisip, isasarado ko na yan. Pero gagawin ko siyang inspirasyon, gagawin ko siyang the great professor. Ayoko na uling mangyari yung mga ganyang pagkakamali. Yan. So doon na pumapasok ang bagong yugto ng buhay ni Inags, no? Yung second chapter, mga ka-Inags, ano? Nung nag-college na nga ako, syempre, doon ako nagsimulang mag-aral. Doon na talaga ako magsimula mag-aral. Doon ako simulang mahirap eh. Syempre, wala eh. Para ka nagsimula uli sa wala eh, no? So, let the story short. Yon. Kahit yung English ko, mga kinis, talagang barok eh, no? Barok talaga dati English ko. Hanggang ngayon naman barok pa rin. Pero kahit papaano, mas better na than before. Yan. It's better, my English before than after. Yan. Tama ba? Tama ba grammar ko? Bahala na kayo mag-correct, mga kainags, ano? Yan. So yun nga, sabi ko sa sarili ko, ngayon mag-iipon ako. Gaano man kaliit ang sinisweldo ko, mag-iipon ako. Sabi ko sa sarili ko yan. Sabi ko talaga sa sarili ko yan, mga kainags, ano? Dahil yun nga, sa mga naging past ko, na-realize ko yung malaking oras, malaking pagkakamaling nagawa ko sa sarili ko, na may opportunity na para pag-aralin ako ng magulang ko na hindi ko naman sineryoso. Di ba? Maswerte pa ako, nakapag-aral ako nun eh. Maswerte pa ako kahit pa paano. May mga magulang na nagbabanat ng buto para mapag-aral ako. Di ba? Kasi yung nanay ko ayaw niya talagang pumayag na hindi ako makapag-aral eh. Pangungutang niya, makapag-aral lang ako. Tapos yun na nga, sabi ko kailangan hindi ko sayangin ang mga panahon na lumilipas, ang segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon. Dapat meron akong maipon yan. Sabi kong gano'n sa sarili ko. So sa madaling salita, napunta lang ako sa isang magandang kumpanya nung nasa Cavite na kami. Ayun na nga, mga kainags, ano? Yung bahay namin sa Cavite, 5 years lang nabayaran na namin. Kasi yung mga benefits na nakuha namin pera doon sa kumpanya namin, yung mga stocks, basta mga benefits, doon namin ginamit sa bahay. Doon namin binuhos sa bahay namin, kami dalawa ni Mahal na Reyna. So natuto na ako, mga kainags, ano? Hindi na ako katulad dati nung elementary, high school, gastos. May pera lang, gastos. Although wala mang pera nun eh, nang-uumit pa nga ako sa nanay ko. So doon ko na-realize yung pagpapahalaga sa pera. So sa madaling salita, nung natanggal kami sa pinagtatrabahuhan namin sa Cavite, di ba, nagsarado yan, yung Intel Philippines, nagsarado yan sa Cavite. Bayad na yung bahay namin. So di ba, kinikwento ko lang ulit ito, mga kainis, ano, kasi maraming mga nagtatanong, bakit daw ngayon 32 hours na lang ako nagtatrabaho? Di ba? Tapos mayroon pa isa nagtanong, shout out sa kanila, no? 32 hours, paano ko raw ba nababayaran yung mortgage ko sa bahay? So naikwento ko na yan, ilang beses ko nang inulit-ulit sa vlogs ko kung bakit, di ba? So baka hindi nila napanood yun, yung vlogs ko na yun. Marami nagtataka, marami talaga nagugulat, kahit yung mga kasama ko, mga kakilala ko, paano ka nakasurvive 32 hours tapos sasabihin mo
ang misis, ikaw yung pinakamaraming binabayaran sa bahay nyo, tapos si mahal na reyna mo, kanya lang yung pera niya. Although may binabayaran din si mahal na reyna, no? Nabanggit ko na sa ilang vlogs ko yan, so hindi ko na po uulitin ngayon. So ano lang to pa highlights. Tapos meron pang isang nag-comment din, shoutout din sa kanya. Ang sabi niya, alam niya raw ang buhay rito sa Canada, ang mga gastusin daw dito sa Canada. Ang nakasurvive lang daw dito parang nurse or engineer, doctors, mga ganyan. Pero sa mga buhay daw natin, parang mahirap daw yata siyang maniwala. Yun yung pagkakaintindi ko. So sabi ko naman sa sarili ko, kung ayaw nilang maniwala, hindi ko naman sila pinipilit na maniwala. Kasi ako rin dati mga kinis, bago pala ako pumunta ng Canada, ang pagkakaalam ko talaga sa Canada, lahat ng tao dito, trabaho. Yung gold, time is gold, parang ganon. So hindi pala. Depende pala sa tao yan. Depende sa contentment ng tao. At depende sa lifestyle ng tao, mga kainags, ano? So sabi ko, pag ako sinuwerte makapag-abroad, hindi ko sasayangin yung unang sweldo ko. So sa madaling salita, let the story make short. Tama ba? Let the story short. Yeah. Natawa sa kaeng-engan no. So yun nga, sabi ko na nga, di ba? Hindi ko sinayang yung unang sweldo ko sa trabaho hanggang sa ngayon. So kung nakikita nyo man ako ngayon na eto 32 hours, yung mga anak ko, siyempre wala na sa poder ko yung isa. Yung isa naman mag-aaral uli ngayon, ano? Mag-aaral ng yung bunso, mag-aaral ng yun. Ng balak mag-aaral, may plano. Ayoko muna sabing sigurado. May planong mag-aral sa Toronto, no? Hygienist. O di ba? So kumbaga ang iniisip na lang natin ngayon, sarili na lang natin, tsaka si mahal na reyna, kung ano yung gagawin namin, di ba? Kung ako, especially ako, ano bang gagawin ko na lang? Travel? Saan ako magta-travel? Ganun mga kainis. So kasi yan yung pinlano ko sa buhay before. Sabi ko kasi sa sarili ko, yung susunod na magiging chapter 3 ng aking buhay, gusto ko yung magbabawas na lang ako ng trabaho. Yung bang pag may edad na ako, gusto ko ito na lang yung work hours ko, 32 hours. Yung bang hindi na masyadong nagtatrabaho, di ba? I wanna enjoy the life. I wanna enjoy my fruit of labor. I wanna enjoy yung mga pinaghirapan ko, yung mga pagtitiis sa buhay, sakripisyo, lahat ng mga plano na pinangarap ko na natupad, mga kainags, ano? Sabi ko, after all that, kabayong bundat, I wanna enjoy my life. I'm tired of, you know what I mean? Yan. Hindi ko na kasi alam yung sabihin sa English kaya sinabi ko na, you know what I mean? So yun mga kainags, ano? Yun. Kumbaga parang, sa akin, kung ako tatanungin nyo, I'm very proud sa sarili ko kasi bilang isang magulang, nagampanan ko po yung aking responsibilidad. Ganon din si mahal na reyna, mga kainags, ano? Magkasama kami. Kung ano man yung tinatamasa namin na simpleng pamumuhay, hindi mayaman hindi kami very very successful, mga kainags, ano? Simple lang na natupad yung pangarap namin na makatira sa Canada. That's it. Mabili lang namin yung mga gusto namin. Wala lang kaming utang na binabayaran. Sobrang blessing na po namin yan. Sobrang saya na namin yan. Wala man kaming ganito, ganyan. Sobrang saya na po namin kung ano man yung meron kami ngayon na pinaghirapan at pinangarap namin ni mahal na reyna na mangyari sa buhay namin. Yan. So sobrang saya namin. Sabi ko nga, life is so short. Ayoko mabaon sa puro trabaho lang, mga kainags, ano? So depende naman sa atin yan. Hindi ko naman sinasabing dapat ganito yung ginawa nyo. Hindi ko naman sinasabing dapat ganito yung gawin nyo. Hindi ko po sinasabi yan. Ang sa akin po ay nag-share lang po ako nung naging experience ko bilang isang content creator, bilang isang influencer. Sinishare ko lang po sa inyo. So yun. At salamat sa Panginoon, syempre. Kung hindi naman dahil sa Kanya, di ba? Syempre, lahat naman ng panalangin natin, kailangan gawa natin ng action yan. Dapat, di ba? Gumawa tayo ng paraan para matupad yung mga pangarap natin na gustong matupad, gustong mangyari. Or gusto nating maging totoo yung pangarap natin. Di ba? Kasamahan natin ng dasal, syempre, importante yan. Kailangan may gawin talaga tayo. Sabi ko nga
Kung yung mga pangarap natin wala naman tayong ginagawa, mananatiling mga pangarap talaga yan. Pero kung yung pangarap mo, gumagawa ka ng hakbang, kahit matagal, di ba? At least importante, nakikita mo umaandar. May posibilidad na mangyari, di ba? Kesa wala tayong ginagawa. Walang posibilidad na mangyari pag wala kang ginagawa talaga. Unless, swerte mo na, pagka isinubo na lang sa'yo yun. Napakaswerte yun, pero once in a blue moon lang, once in a million star lang yun, siguro. Coffee muna tayo mainis, ano? Lalalagyan ko lang ng mainit-init na tubig na kape ang aking lalamunang namamaos na. Sarap. So yun. Ngayon siguro ito na yung aking ito na yung aking fourth chapter. Actually wala pa, no, sa fourth chapter ng aking buhay. Siguro yung fourth chapter ng aking buhay, yung retire na ako, no, mga kainags. Yung magta-travel na lang. Yan. Importante talaga may plano, may goal tayo sa buhay natin. Kaya ako sinasabi ko sa sarili ko, dapat at this year ganito na lang ako, at this year ganito na lang ako. Ayoko na yung, di ba? Ayoko na yung ganito, yung bang gusto ko relax. Katulad nung schedule ko, mga kainis, no? Alam niyo naman yung schedule ko. 2 araw magkasunod trabaho. Tapos 2 araw day off. Pagkatapos yung 2 araw trabaho, sunod day off. Di ba? 32 hours. No overtime. Pero syempre, baka marami na naman mag-comment sa inyo, sabihin mo na naman, si Malarena mo kasing gumagastos sa lahat Hindi ko na po i-explain yan, Na-explain ko na po sa vlogs natin yung mga nakaraan yan. Tsaka sabihin nyo naman, kasi kumikita ka sa YouTube. So maraming salamat po, no. Kumikita po talaga ako sa YouTube. At syempre, pero hindi po ganun kalaki ang kinikita ko sa YouTube. Baka kala nyo malaki. Nakakatulong po siya. At saka po sa yung kinikita ko po sa YouTube, syempre maraming salamat po sa inyo. Yun po ay pinamamahagi ko sa nanay ko, sa tita ko, at sa manang cherry ko na nagpalaki sa amin. Hindi ko po sinasarili yun. Ilang beses ko na rin naikwento to, na i-share sa mga vlogs ko, na sinishare ko po yun. Pati yung mga aso namin sa San Jose Occidental Mindoro, kasama yun. Pinapadalhan ko pagkain nila. Tsaka syempre yung iba, the rest dito, si Mahal na Reyna, binibigyan ko rin po yan. Ayaw niya ng pera Gusto niya orchids. O sige, orchids, yan. Kain kami sa labas. Pero hindi ko na rin naipapakita yun. Doon nag-umpisa yan, mga kainags, yung mga pinagyayabang ko ngayon na sinasabi ko sa inyo na wala akong utang. Utang namin bahay. Siyempre bahay, utang namin yan May bahay kami utang. At saka yung sasakyan ni Mahal na Reyna, yun utang din yun namin. Pero nagbabayad talaga nun si Mahal na Reyna. So yun po yun kung hindi po dahil doon sa mga pagkakamali na naranasan ko nung una, hindi po siguro ako ganito. Kung siguro naranasan ko nung una, masarap ang buhay ko, maganda ang buhay ko, siguro po hirap ako ngayon. Siguro po konting hirap lang, konting problema lang, bibigay na ako. Kasi nasanay ako sa pagiging di ba? Marangya. Pero syempre hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga lumaki na mararangya ang buhay ay hindi sanay sa hirap. Depende po yan sa pagpapalaki ng mga magulang natin. Karamihan nga yung mga mayayaman, sila pa yung sanay sa hirap, no? Sila pa yung matitibay. Meron din naman ng mga lumaki sa hirap, pero hindi sanay sa hirap no? May mga ganun no? May mga ganun Siguro depende yan depende na sa tao yan kung paano nila i-apply yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin. Kasi ako talaga sabi ko ayokong umasa sa ibang tao. Maaring manghingi ako ng tulong kasi walang-wala, sila yung magiging aking sandalan, ganun. Hindi man ako makabigay ng tulong sa kanila, yung Panginoong Hesukristo naman natin na magbibigay ng good karma para sa kanila. So yun, kahit ngayon mga kainan, sabi ko sa pagtanda ko, ayokong umasa sa mga anak ko. Syempre hanggat kaya ko pa, hanggat malakas pa ako, gumagawa ako ng paraan para pag dumating yung time, syempre yung mga anak natin magkakaroon na rin ng family yan, syempre, di ba? Pero kung magbibigay sila, maraming salamat, syempre, why not, di ba? Katulad ng nanay ko, mga kainan, yung nanay ko hindi po nang hihingi ng pera sa akin yan.
Ako lang po yung kusa nagbibigay sa kanya. Binibigyan ko po talaga yan. Kahit yung mga kapatid ko, binibigyan po din yung nanay namin. Hindi po nanghingi yung pera ng nanay namin. Minsan siguro nagpaparinig lang, ganon. Pero hindi yung talagang inuobliga kami na magbigay sa kanya. Nagpaparinig lang siya na, uy, magpapagamot nga pala ako ng katarata, ganon. Sabi ko, sige na, ako nang bahala sa katarata mo. Sagot na, ganon na. Pati sasama sa kanya, bigay kami nung, alam niyo na yung mga kainis. Nanay natin yan eh. Alam naman natin kung gaano kahirap yung ginawa ng nanay at tatay natin, especially ng nanay natin, especially nung nasa sinapupunan pa tayo, pinag-aral tayo. Yung nanay talaga ang natin eh, talagang siya yung gabay talaga natin eh, no? Kasi yung tatay naman natin, syempre, tatrabaho, di ba? Trabaho, mas siya, yung busy sa sa trabaho. Yung nanay natin talaga, iba yung nanay eh, diba? Alam niyo naman sinasabi ko mga kainags, So yun, kaya sabi ko salamat. Yung naging experience ko, naging aking inspirasyon para matupad ko yung mga simpleng pangarap ko lang. So hanggang dito lang yung vlog ko mga kainis, Sana nag-enjoy kayo sa kakabunganga ko at yung mga naikwento ko sa inyo na experience ko. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message, at maraming salamat po hanggang sa muli.